Sana hinintay mo na lang ako para naman naibili kita ng isang galon ng buko juice. Anito at dinilaan ang ibabang labi na ikinalunok naman ni Audrey. Inakbayan siya nito at humarap kay Winston. By the way, I owe you a thank you then, Mr. Fortridge. Cut the formality. Jake, wala tayo sa kumpanya. Besides, gagawin ko pa rin kahit hindi mo sabihin. I can accompany your wife kung iiwan mo siya kahit saglit. Kaya ko siya ipagtanggol ulit sa mga magtatangkang saktan siya. That won't happen again. Kahit iwan ko pa siya, I'm sure ako pa rin ang nasa isip niya. Nagsukatan ng mga ito ng tingin kahit ilang mga mamimili ay napapalingon sa kanila. No, sa dalawang lalaking halos magkapantay ang tangkad at unti na lang ay magpapang-abot na. Kuya, dalawa pa nga pong buko juice. Sigaw na Audrey upang bawasan ang tensyon. Agad niya ibinigay sa mga ito ang plastic at sumimsim sa hawak. Ang init, no? Padabog na isinara ni Jake ang pinto ng sakyan at agad na pumasok ng bahay. Agad namang sumunod si Audrey dito. May nangyari ba? Silip ni Sally sa pinto ng kusina. Tampurot na naman siguro sa sir. Silip din ni Martha. Hoy! Kayong dalawa, ano sinisilip-silip niyo dyan? Lapit ni Nanay Rosa na may hawak na walis tambo. Mukhang may tampuhan sila senyorito at senyorita. Sagot ni Sally at muling tinanaw ang dalawang amo. Abot! Agad na pinagahampas ni Nanay Rosa ang pang-upo ng dalawa. Ay, aray! Kayo, wag nga kayong makiusyoso sa away mag-asawa. Tung mga chismosang to, oo. Saway niya sa dalawa at sumilip sa pinto. Sus, chismoso daw nakikisilip din naman. Bulong ni Martha. Hoy, dinig ko yun. Humahagikik naman ang mga itong bumalik sa ginagawa. Isinara ni Audrey ang pinto ng kwarto at humarap sa asawang nakatalikod sa kanya. Jake! What about it, huh? Sigaw nito na ikinatalo niya sa gulat. Lumapit ito sa kanya. Bakit hindi mo mala ako tinawagan nung nangyari yun? Kasi, unti-unting nagtubig ang mata niya nang salubungin niya ang nagbabaga nitong tingin. Yumuko siya nang tuluyan tumulo ang luha at napahagulhol. Napabuntong hininga si Jake at hinawakan na magkabilang balikat ni Audrey. Tinakpan nito ang mukha gamit ang dalawang kamay at humahagulhol. Oh love, agad niya itong niyakap. I'm sorry, hindi ko sinasadyang pagtaasan ka. Anya at mas sinigpitan ang yakap dito. Tell me, why you didn't call me that time? Nagtaas ito ng tingin. I was so scared that time. Natataranta na ako kaya hindi kita natawagan agad. Wika nito at muling humagulhol. Muli niya itong niyakap at tinalikan sa ulo. Why you didn't tell me this? Kasi alam ko magagalit ka. Surely, I will. Paano hindi ako magagalit at mag-aalala kung may nangyari sa'yo? I'm sorry. Yakap nito sa kanya. I'm sorry. Muling iyak nito. Ilang sandali pa sila sa ganoong posisyon nang maramdaman ni Jake na tumigil na sa pag-iyak si Audrey. Audrey? Tawag niya dito, ngunit tanging hilik lang ang narinig niya. Tinaas niya ang mukha nito. Napangiti siya nang nakatulog ito kahit nakatayo at yakap sa kanya. Dahan-dahan niya itong binuhat at dinala sa kama. Inayos niya ang pagkakahiga nito at kinumutan. Umupo siya sa tabi nito at pinakatitigan ng muka. Tinanggal niya ang ilang hibla ng buhok nitong tumatabon sa mukha nito at hinaplos ang pisngi. God has planned for you. That's why it happened. Kung ano man ang dinaramdam mo. Anya sa isipan at hinagkan sa noo ang natutulog na babae. Tumabi siya dito ng pagkakahiga at niyakap ito. Did you eat your breakfast already? Okay, take care. I love you. Baba ni Jake sa telepono. Muli niyang kinuha ang binabasang report nang bumukas ang pinto. Bud. Pasok na Victor at inilak ang pinto. I have the lid. Hinihingal nitong wika at lumapit sa kanya. Pagpasok pa lang ni Audrey sa kusina ay agad niyang nasapuan tiyan at dali-daling tinungo ang lababo. Ayos ka lang, senyorita? Dalo ni Martha sa amo. Ayan. Wika niya at muling dumuwal. Sumilip naman si Nanay Rosa sa babaeng dumuduwal sa lababo. Sally? Po. Lapit ng dalaga. Bumili ka ng pregnancy test kit sa pharmacy. Takang tinignan ni Sally ang mayordoma. Para kanino po? Sunundan niya ang tinitingnan nito. Sige na,
Malapit lang naman iyon. Nay Rosa, ito na po. Abot ni Sally sa plastic. Agad iyong kinuha ng matanda at nilapitan si Audrey. Anak, gamitin mo ito. Abot ni Nanay Rosa sa hawak. Tiningnan iyon ni Audrey at nagtatakang tumingin sa matanda. Po? Sige na. Wala namang masama kung susubukan. Tulak ni Nanay Rosa sa kanya papasok ng banyo. Ilan sandali ang lumipas nang lumabas ito. Hawak ni Audrey ang PD kit at lumapit sa mga katiwalang nakaupong naghihintay sa kanya. Ano? Agad na dalo sa kanya ng mga ito. Hindi ko pa po tinitingnan ang resulta. Gusto ko po sanang si Jake ang una makaalam. Ikaw ang bahala, iha. Ngiti ni Nanay Rosa at niyakap si Audrey. Nasa sala sa Audrey ng hapong iyon at mahigpit na hawak pa rin ang PD kit. Hanggang ngayon hindi niya pa rin tinitingnan ang resulta. Kanina pa siya palakad-lakad sa salas at tinihintay ang pagdating ni Jake. Umupo siya sa sofa at nagpakawala ng buntong hininga. Pinakikiramdaman niya ang hawak at ang dibdiba. Mabilis na tumitibok ang kanyang puso at nakakaramdam na excitement sa anumang resulta ng test kit. Napatigil siya sa pagmumuni-muni ng marinig ang ugong ng sakyan sa labas. Tumayo siya at kinalma ang sarili. Dali-dali niyang binuksan ang pintuan na mag-doorbell ang nasa labas. Nakangiti niyang binuksan ang pinto. Oh, hi there, bestie. Napahigpit ang hawak niya sa hawak at itinago sa kanyang likod. Matamis na nakangiti ang babae habang nakakawit ang mga kamay sa bisig ng lalaki. Uy. Para atang naninikip ang kanyang dibdiba. Nagtataka niyang tiningnan ang blangkong mukha ng asawa. Ni kahit anong emosyon ay wala kang makikita. Good. Babati sana si Martha nang makita ang kasama ng lalaking amo. Napatigil naman sa paglalakad si Nanay Rosa at lumapit sa bukana ng pinto. Ano na naman ito, Jake? Kinakabahang tanong sa isip ni Nanay Rosa. Is dinner ready, Nanay Rosa? Walang emosyong tanong ni Jake sa mayordoma. Mahigpit ang pagkakahawak nito sa pidikit at makikita ang hinanakit sa mata. Let's go, babe. Ani Erika sa braso ni Jake. Dara-diretso ang mga itong nagtungo sa hapag at nilagpasan lamang si Audrey. Hours ago at Jake's office. Tiningnan ni Jake ang suot na pambisig na relo. It's already 9 a.m. Maaga siyang umalis ng bahay dahil sa early urgent meeting kasama ang mga ibang investors sa ibang bansa. Muli niyang kinuha ang binabasang report ng bumukas ang pinto. Bud. Pasok ni Victor at inilak ang pinto. I have the lid. Hinihingal nitong wika at lumapit sa kanya. Agad na napakunot ang noo niya at sumeryoso ang anyo. Umupo si Victor sa katapat na upuan at may inilabas na ilang pictures. Kuha iyan sa CCTV sa mansyon ninyo. Kinuha niya ang isa at tiningnan. Batman, wearing uniform. Siya yung nagbigay sa inyo ng drug. We already located him. Good. Muli siyang kumuha ng panibagong litrato. Also the witness. Nagpakita na ulit siya at nagbigay ng statement about investigation. Why suddenly change of heart? Tanong niya at inilipat ang tingin sa isang imahe. Here. Labas ni Victor sa isang voice recorder at pinindot ang play. Nakita ko. Boses na isang babae. Tell me, what did you saw? May nag-abot sa lalaking waiter na isang maliit na plastic. Akala ko'y wala lang yun kaya umalis na ako. Nakita ko ni Don Rafael at inutusang ipatawag si Ma'am Audrey. Pero bago ko maisara yung pinto, narinig ko yung pinag-uusapan nila. What is it? Tungkol sa kasal ni Sir Jake at Ma'am Erika. What about it? Narinig ko nagmamakaawa si Ma'am Audrey na ipatigil ang kasal dahil gusto niyang siya ang pakasalan ni Sir Jake. Pero hindi pumayag sa Don Rafael. Nagbanta si Ma'am Audrey na gagawa ng iskandalo kung hindi papayag sa Don Rafael sa gusto niya mangyari. Paano ko nakakasiguradong totoo mga sinasabi mo? Hindi sumagot ang babae. So, you're lying? Hindi. Maniwala kayo, narinig ko. Heto. At doon naputol ang recorder. May inilapit na isang picture sa table si Victor kay Jake. Kinuha naman ito ng huli at pinakatitigan. She gave me that picture. Kuha niya raw iyan sa cellphone nang marinig ang pag-uusap. Sa imahe, halatang pasimpleng kinuhanan ng 3 tao sa silid. Magkatabing nakaupo ang kanyang mga magulang kaharap si Audrey habang nakahawak ang kamay nito sa kanyang ina. But, I don't think Audrey can do this.
Unti-unting nalukot ang litrato sa mga kamay ni Jake. Kinuha niya ang phone sa tabi at muling nagdial. Ilang ring lang ang lumipas bago nito sinagot. Hello? Who is this? Babe. Present. Nasa hardin si Audrey at nakaupo sa isang bench. Hindi siya sumabay sa hapunan at mas piniling magpalipas sa hardin. Wala din naman siyang ganong kumain. Napabuntong hininga siya at sumandal sa kinaupan. Ilalaro niya ang hawak na pitikit at tiningnan. 2 linya. Muli siyang napabuntong hininga. Huwag kang mag-isip ng masama, Audrey. Siguradong may dahilan sa Jake kung bakit. Bakit? Niyakap niya sarili nang umihip ang malamig na hangin. Tumingala siya sa langit upang pigilan ang luha na bumagsak. Sobrang bigat sa dibdib. Yan ang nararamdaman niya ngayon. Pilitin niya mang huwag mag-overthink ay hindi niya magawa. Pilit niyang kinalma ang sarili. Kailangan niya makausap si Jake. Tumayo siya sa kinaupan nang may magtutok sa kanya ng flashlight. Napapikit siya at hinarang ang mata gamit ang kamay. Senyorita, gabi na po ah. Ano pong ginagawa niyo dito? Tanong ni Boyet at ibinaba ang hawak na flashlight saka lumapit sa kanya. Ha? Wala. Nagpapahangin lang. Sagot ni Audrey habang yakap ang sarili. Ganun po ba? Pasok na po kayo at baka mahamugan kayo. Masama po iyan sa buntis. Ngiti ni Boyet upang pasiglahin ang kausap. Ngunit, paano mo nalaman? Itinutok ni Boyet ang hawak na flashlight at kamay ni Audrey. Pwede bang sa atin lang muna ito? Ngiti ni Audrey ngunit hindi man lang umabot sa mata ang ngiti. Oh? Sige po. Salamat. Ani Audrey at lumakad papasok ng bahay. Malungkot na sinundan ng tingin ni Boyet ang amo. Hindi siya sanay na makitang ganoon ito lalo na't araw-araw niya itong nakikitang masigla at nakangiti. Napatingin siya sa isang bintana sa ikalawang palapag ng bahay at nakitang nakatunghay doon ang isa pang amo. Muli niyang ibinalik ang tingin sa among babae na tuluyang pumasok na ng bahay. Bitbit ang isang tray na naglalaman ng mainit na tsaa at biscuits. Tinahak ni Audrey ang daan papunta sa office ni Jake. Kakatok na sana siya nang may marinig na nag-uusap sa loob. Hello? Yes. I want to talk to that witness. Okay. Victor, look. Paano mo nasasabing hindi niya kayang gawin iyon? What? You already heard it from that dumb witness. Audrey's not innocent. Napatigil siya sa narinig. Siya ang nagplano nito. Yeah, I know. Pero tingin mo gagawin niya yun kung wala siyang ibang motibo? Kung nagawa niya akong akitin, means may iba pa siyang gustong gawin. You know what? You know, malaki ang naging impact ng scandal na iyon. We almost lost some of our investors on that dumb issue. Napahigpit ang pagkakahawak niya sa tray. No, I think Tita Seb is also involved here. Alam natin partners sila ni Dad sa ilang business. Yes, mali ba natin gusto niya makuha ang mas malaking percent ng mga investors to make him big? I know, and they used me. They used me to make their plan work. Damn it! Tingin mo mapapatawad ko sila sa ginawa nila? I will make her suffer kung yan ang gusto nila mangyari. No? Oh, don't you know me, buddy? I can do it. Umigat ang paghinga ni Audrey at bumagsak ang mga luha. Why? I know! They told me! Calm down? How can I calm down kung alam ko na ang totoo? Dinig niyang sigaw nito sa loob at ang pagkabasag ng ilang gamit. Napatingin siya sa kanyang paanan nang may lumabas na isang litrato mula sa pinto. Agad niyang pinulot ito tiningnan. It's a picture of her while talking to his parents the night after the party. He's suspecting me and Dad that night. How could you do this, Jake? Dali-dali niyang pinahid ang luha nang may lumapit sa kanya. Hey, ikaw na magbigay. Mabilis niyang iniabot ang hawak na tray kay Erica at umalis. Kasalukuyang nagtutupi ng mga nilabahang damit si Nanay Rosa at ang 2 dalaga sa maid's room. Pasado 11:00 na rin ng gabi nang makarinig sila ng katok sa pinto. Martha, buksan mo. Baka si Boyet iyan. Hayaan mo siya dyan. Pagtataray ni Martha at inayos ang pagkakatupi ng mga kobrekama. Itong batang ito. Sally, buksan mo. Inilapag ni Sally ang tinuping damit sa kama at lumapit sa pinto. Nandiyan na! Pinihit niyang pabukas ang pinto at napatigil. Mama Audrey? Nakangiting sumilip sa Audrey sa pinto. Pwede ba akong pumasok?
Ibinuka ni Sally ang pinto at pinapasok ang amo. Napatigil naman sa pagtupi si Nanay Rosa at sa paglalagay ng mga tinupi si Marta sa cabinet. Napatingin sa bagong pasok na may dalang isang unan at kumot. Audrey, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Nanay Rosa at sanay niya sang umupo sa tabi ang babae. Lumapit ito at umupo sa tabi niya. Nagpakawala ito ng buntong hininga at mahigpit na niyakap ang ginang. Iha, alon ni Nanay Rosa at hinimas ang ulo nito. Masakit, Nay. Ang sakit. Doon na bumuhos ang luhang kanina pa pinipigilan ni Audrey. Napatigil naman sa ginagawa ang dalawang dalagita nang marinig ang hagulhol na iyak ng butihing amo. Ngayon lang nila nakita sa Audrey ng ganito. Nanay Rosa. Iyak ni Audrey at mas sumigpit pa ang pagkakayakap sa matanda. Sobrang sakit. Siklot niya sa nagdaramdam na puso. Tahan na, Audrey. Yakap ni Nanay Rosa sa babae at napadako ang tingin sa hawak nitong PD kit. Positive. Alas 7 pa lamang ng umaga ay nakaupo na sa hardin sa Audrey habang kumakain ng biskwit at mainit na kape. Medyo namumugto pa ang kanyang mga mata dahil sa kakaiyak niya kagabi. Mabuti na lamang at dinamayan siya ni Nanay Rosa at ng dalawang dalagita. Medyo nabawasan din ang bigat ng kanyang damdamin dahil sa mga biro ng mga ito. Alam niyang gusto ng mga ito na pagaanin ang kanyang loob sa pagpapatawa at pagkukwento ng mga ito sa dating buhay probinsya ng dalawang dalagita. At kahit papaano ay napapatawa siya. Pumikit siya at sinamyo ang simoy ng hangin at ang papasikat na araw. Idinilat niya ang mata at nakita ang bagong ibong malayang nagliliparan sa himpapawid. Naisip niya si Jake. Nakatulog ba siya ng maayos? Baka puro trabaho na naman iyon. Anya at inilublob ang biskwit sa kape. Nilingon niya ang bintana ng kanilang kwarto mula sa kanyang likuran. Nakasara ito at nakaharang ang kurtina. Muli niyang binalingan ng hawak at kumagat. Miss na niya ito. Gusto niya itong yakapin ng mahigpit. Napatingala na lamang si Audrey nang tumulo ang kanyang luha. Miss ko na siya. Anya at nagpakawala ng buntong hininga. Nang muling tumulo ang kanyang luha. Abot kamay niya ito ngunit hindi niya magawa dahil sa galit ito sa kanya. Isa pa, umaali-aligi din si Erica. Pero siya ang asawa. Nainis niyang kinuha ang tasa ng kape at sumimsim. Hinawakan niya ang tiyan. Medyo umuumbok na ito ngunit hindi gaanong halata. May nakita siya mga batang nagtatakbuhan sa labas. Tumayo siya at pinuntahan ng mga ito. Hi! Ngiti niya sa mga ito. Hello po! Lapit sa kanya na isang bata. What's your name? Alice. Sagot nito at iniabot sa kanya ang hawak nitong gumamelang bulaklak. Oh, thank you. Anya at tinanggap iyon. Umupo siya upang mapantayan ito. Can you put it on my ear? Muling kinuha nito ang bulaklak. Hinawi nito ang buhok sa kanyang gilid at iniipit ang bulaklak sa likod ng kanyang tenga. Hinawi ni Jake ang kortina sa bintana at sumilip. Tiningnan niya ang bench sa garden ngunit wala ito roon. Muli niyang hinawi ang kortina at hinanap ang babae. Nakita niya itong nasa bukana ng gate at may kausap na batang babae. That man is looking at you. Turo nito sa may bintana. Sinundan ni Audrey ang tinuturo nito. Nandoon si Jake at nakatayong nakatingin sa kanila. Muli niyang binalingan ng bata. Do you know him? Lapit ng isa pang batang babae sa kanila. I'm Sandra. Ngiti nito at inilahad sa kanya isa pang bulaklak. Hello, Sandra. Tanggap niya sa bulaklak. Yes, I know him. Is it true that he is a monster? Tanong na isa pang batang babae. What's your name? She's Trisha. Sagot ni Alice. Who told you that? I just heard it somewhere. Is it true? Oh no, a big no. He's a prince. Ngiti niya. Whoa. Really? Are you a princess? Maybe? Kibit balikat niya. But I have a little one in my tummy. What? How did he get in there? Did you eat him? No. Natatawa niyang tugon at tumayo. My fairy godmother gave this to me. Anya tinawakan ng kanyang tiyan. Wow! Cool! Wondrous! Sabay-sabay na wika ng mga ito tinawakan ng kanyang tiyan. Napangiti siya sa reaksyon ng mga ito. Matutuwa rin kaya si Jay kapag nalaman niya? Kita niya sa mga mata ng mga bata ang kamanghaan.
Ibinaling niya sa ibang direksyon ng paningin nang magbadya na naman ang kanyang luha. Tinignan niya ang bintana. Nandoon pa rin ito at nakatunghay sa kanila. Nagtama ang kanilang paningin. Siya ang una nag-iwas. By the way, where are you going, kids? Tanong niya sa mga ito. We're going downtown. By walking only? Yes, we're routing the shortcut. Muli niyang nilingoy ng bintana. Wala na ito doon at nakaharang na rin ang kortina. Wala naman sigurong masama kung aalis ako. Can I come? Sure. Masayang wika ng mga ito at hinila siya. We're here! Ani ng batang sa Tricia matapos ang ilang minutong lakaran. Thank you for accompanying me, little princesses. Alice! Tawag ng kung sino. We hope to go. Please tell me. Bye! Paalam ng mga ito sa kanya at patakbong umalis. Nagpalingalinga siya sa paligid at hinanap ang karito na nagtitinda ng buko. Yun lang naman talaga ang pinunta niya doon, ang buko juice. Naglalakad-lakad siya habang tumitingin sa mga magtitinda sa gilid ng kalsada. May ilang naglalako at naghihila ng kanilang kariton bit-bit ang mga paninda. Audrey! Patuloy lang si Audrey sa paglalakad at hindi alintana ang pagtawag. Masyado siyang nawiwili sa pagtingin. Audrey! Napatigil siya sa paglalakad nang may humablot sa kanyang braso. Winston? I'm right, it's you. What are you doing here? Strolling? Aren't you with your husband? No. I got here myself. You? Strolling. Nailing si Audrey na muling naglakad. Nakasunod naman sa kanya si Winston. Buko! Buko juice kayo dyan, oh. Ayun. Turo ni Audrey sa naglalako ng buko at tinakbo iyon. Kuya, buko juice po. 2.15. Anito at nag-abot ng bayad. Iniabot ng tindero dito ang 2 plastic ng buko juice na tinanggap naman ng huli. Humarap si Audrey kay Winston at inilahad ang isang plastic. Oh, pambayad utang ko sa iyo nung nakaraan. Natatawang tinanggap iyon ni Winston. So, pumunta ka lang talaga dito para sa buko juice? Tango nito habang sumisimsim. Saka, lilibot-libot na rin. Lilibot-libot? Hindi maintindihan Tagalog ni Winston sa kaharap. Oo, in English, strolling. Tatango-tango ito. Kuya, isa pa po. Ani Audrey at itinapon ng plastic sa basurahan. You're unbelievable. Hindi ko pa nga nauubos ang akin, pumapangalawa ka na. Sa mas malakas ata ang lago ko sa'yo. Anya at tinanggap ang pangalawang plastic ng buko juice. Let's go. Wika ni Winston at itinapon ang plastic sa basurahan at inakbayan ng babae. Saan tayo pupunta? You said you want to stroll. I'll be your tour guide for a day. Sa bagay, hindi ko rin masyadong alam ang pasikot-sikot dito. Kibit balikat ni Audrey at sabay silang naglakad. Kalalabas pa lamang ni Jake sa kanyang office. Katatapos lang din niyang gawin ang mga naiwan trabaho. Umupo siya sa sopa ng salas. Itinaas niya ang paa sa center table at sumandal. Ipinikit niya ang mata. Hey! Boses ni Erica. Muli siya nagmulat at tiningnan nito. What? I need to go. Aayusin ko pa mga papeles ko. Tumango siya saka muling sumandal at pumikit. Narinig na lamang niya ang ugong ng takong ni Audrey na paalis. Huminga siya ng malalim at tinanggal ang pagkakabotones ng 3 sa kanyang polo. Muli siyang sumandal at pumikit. Naalala niya si Audrey. Kapag ganito mga sandali na pagod siya ay mamasahihin nito ang kanyang ulo. O di kay hahalikan ng kanyang noo at sasabihin, masyado mo naman pinapagod ang sarili mo. Nagmulat siya ng mata. Speaking of her, where is she? Tumayo siya at sinilip ang hardin. Naligpit na ang mga gamit doon sa lamesa. Lumabas siya ng salas at sumilip sa kusina. Walang tao roon. Wyatt? Senyorito? Silip nito mula sa bintana. May hawak itong grass cutter. Did you saw Audrey? Si Ma'am Audrey? Nandun po sa garden. She's not there. Nakita niya si Sally, nakabababa lang ng 2 palapag dalang isang basket. Sally? Po? Where's Audrey? Po? Akala ko nasa garden. Wala naman pong tao sa taas. Agad niyang tinungo ang likod bahay at naabutang nagsasampay si Nanay Rosa at Martha. Oh, iho, may kailangan ka? Tanong ni Nanay Rosa.
Nakita niyo po ba si Audrey? Ha? Nasa garden. Shit! He cursed at padabog na tinungo ang hardin. Audrey? Audrey! Muli siyang pumasok ng bahay. Audrey? Ano ba nangyayari? Pasok ni Nanay Rosa mula sa likod bahay. Call Lito at the rancho. Ask them if they saw my wife there. Utos niya kay Boyet. Nagsipasok na rin ang dalawa pang dalagita. Senyorito, hindi raw ho nila nakita si Ma'am Audrey doon. Saad ni Boyet. Where is she? Jake, kuminahon ka lang. Alo ni Nanay Rosa sa alaga. How can I? Marahas siyang nagpakawala ng buntong hininga. Find my wife now! Utos niya sa lahat. Agad namang nagsita lima ang mga ito. Sa ilang oras na paglilibot sa bayan, halos nangangalahati pa lang sila sa kabuuan nito. No, wala pa ata sa kalahati dahil sa patigil-tigil nilang paglalakad dahil kay Audrey na kada may makikitang pagkain ay titigil at bibili o di kaya sa kapaguran sa paglalakad. Ilang beses na nag-insist si Winston dito na sumakay na lamang sila ngunit siya itong tumanggi dahil ayaw niyang malampasan na ibang tindang pagkain sa daan. Nakabalik na sila sa pinanggalingan at nakaupo sa isang upuan sa harap ng isang sari-saring tindahan. Naupo si Winston sa kanyang tabi at naglahad ng bottled water. Salamat. Tanggap niya dito at agad na binuksan at ininom. Tiningnan niya ang pambisig na relo. 11:42 a.m. Maaga pa pero heto siya at pawisan. Piniyapa niya ang sarili gamit ang isang kamay. Kita ni Winston ang pagtagaktak ng pawis nito dahil sa init. Tumayo siya at lumapit sa tindahan. Do you have a carton? Or cardboard? Or anything to make a fan? Napatangan naman ang tindera at wala sa sariling binigay ang karton ng juice. Thank you. Anya dito at muling bumalik sa upuan. Here. Paypay niya sa naiinitang babae. Naku, salamat. Diyos ko, grabe ang init. Anito't inayos ang pagkakatali ng buhok. Si Winston naman ang natigilan. She sexily combs her hair with her delicate fingers while biting the band. Pati rin ata ibang napapadaan ay napapatingin dito. She then makes a high ponytail and tied it. Grabing init. Para tayong piniprito. Anito at uminom sa bottled water. Nag-iwas ng tingin si Winston at pinagpatuloy ang pagpaypay. Siya ata ang labis na naiinitan dahil sa tagaktak niyang pawis. Mas lalo niya pang nilakasan ang pagpaypay. Ilang minuto rin silang nanatili doon hanggang sa makapagpahinga. Kinapa ni Audrey ang kanyang bulsa. Naalala niyang hindi nga pala siya nagdala ng cellphone dahil sa biglaan niyang paglakwatsa. Tumayo siya sa kinaupan. Tanghali na, kailangan ko na umuwi. Want a ride? Dala ko sa sasakyan ko. Oo ba? Masakit na rin ang binti ko kaya hindi na ako tatanggi. Hanggang dito na lang ako. You know. Kibit balikat ni Winston at itinigil ang sasakyan sa gilid ng pharmacy. It's okay. I understand. Ako nga dapat ang mapahiya sa'yo. Don't mind it. Sige, mauna na ako. Salamat ulit. Anito tinanggal ang seatbelt at bumaba. Always welcome. Ngiti ni Winston dito. Nagsimula na itong maglakad. Nakatanaw lamang siya sa loob ng kotse hanggang sa makaliko ito. Palapit na sa Audrey sa bahay na makita na may mga tao roon at may kung anong hinahanap. Huh? May nangyari ba? Agad siyang lumapit doon. Ma'am Audrey! Kanina pa po kayo. Naputol ang sasabihin ni Martha nang bigla siyang hinablot ni Jake at hinawakan sa magkabilang balikat. God, woman! Where have you been? Sigaw nito. Napatingala siya rito. Baka sa mukha nito ang pag-aalala at galit. Answer me! Muling sigaw nito. Ay. Hindi niya maituloy ang sasabihin na magtubig ang kanyang mata at bumuhos ang luha. I am so emotional. Alright, hormones. He loosened his grip on her shoulders as he saw her tears trailing down her cheeks. Natauhan siya na makita ang hinanakit sa mata nito. I just go strolling downtown. Anito habang bumabagsak ang luha. I'm sorry. Anito at pumasok ng bahay. Napubuntong hininga na lamang si Jake habang tinatanaw ang asawang papasok ng bahay. He made her cry. Pero bakit ang sakit para sa kanya makita itong umiiyak? Bakit ba hindi niya magawang saktan nito? At ayaw itong makitang umiiyak. Matapos lahat ng ginawa nito sa kanya?
Bakit na sana si Audrey na may mabangga siya? Sorry. Anya. Para saan ba yung sorry mo? Sa ginawa mo sa akin? Okay, Jake. She crosses her arms on her chest. I saw you. May gana ka pa talagang lumandi sa ibang lalaki matapos ang ginawa mo kay Jake. Such a big word. No. Erica. Anya at mabigat ang paghingang ginagawa. So, kailan? Kailangan bang kami na lang palagi mag-a-adjust para sa'yo? Just please. Anya at pumanaog pataas. Tiningnan ito ni Erica hanggang sa magsara na ang pinto.